Welcome mga ka-S-Class! So, good day class! Welcome ulit dito sa ating YouTube channel. So, bago ako mag-start ng discussion, shout out muna doon sa mga nakapasang electrical engineers this September 2021 board exam. Yan. So, shout out sa inyo lahat, mga master, mga engineers, mga lodi. Yan. Lalo na doon sa aking in-house batch and sa ating review. So, bless ako at sobrang thank you dahil ika nga ay one step forward na kayo ngayon kasi nakuha nyo na yung inyong inaasahang license. So, sana tuloy lang yung blessing sa inyo ni God. Okay, so discussion ko for today is about EE ulit. Yan, electrical engineering subject. Sana i-discuss ko ngayon for today is about single phase power naman para hindi tayo nalilito. So, single phase power in AC. So, AC ulit, circuits. Okay. So, syempre, iba yung pag-compute ng power in DC source kaysa ating sa AC source. So, sa power in DC is real power lang, ating P. Pero pagdating dito sa AC circuits, dahil tayo ay meron ng impedance, meron na tayong tatlong component ng power. So, nakagawa na ako ng video about 3-phase power. Ito naman is for single-phase power in AC circuits. So, ano ba yung kailangan nating i-recall dito? So, sa AC circuits, kailangan lang nating i-recall, gaya ng discussion ko sa power factor. So, meron tayong tinatawag na impedance triangle. This is theta, this is 90 degrees. So, by Pythagorean lang. So, this is R, X, and Z. So, ito yung tinatawag na impedance triangle. At meron tayong tinatawag na power triangle. P, Q, S. And this is theta. Yan. So, bakit kailangan mong i-analyze yung impedance triangle para makuha mo yung power? Kasi, yung component natin, let's say is about resistance, ang merong power dun is real power. Yan. So, yung ating P. Kung ang component mo naman is reactance, pwede siyang inductive or capacitive, meron siyang reactive power. At yung pinagsama nitong dalawa, yan, pinagsama, ibig sabihin is complex form nitong dalawa, or the combination is the impedance, meron tayong apparent power na S. So, take note guys, yung mga unit din, kailangan alam natin ang unit. So, S is the apparent power. S is apparent power. Tinatawag din natin to guys na complex power. So, kaya sinabing complex kasi by vector, pinagsama na ng combination ng P and Q. Yan. So, ang unit nito, volt ampere. Then, meron tayong P. This is the real power. Unit nito ay watts or kilowatts. And Q is the reactive power. So, yung reactive power, ito present sa ating reactance. So, ang reactance natin, pwedeng inductive or capacitive. So, ito naman ang unit niya is bars. Yan. Volt ampere reactive source. Yan. So, itong mga unit na to guys, ay, pag nakita mo pa lang na itong unit, ito na yun, Q. Pag W, that is real power. Pag VA, that is apparent power. So, sa single phase AC circuits, kino-consider natin yung reactance. Ito kasi pwede siyang XL or XC. Or sa combination, pwede din tinatawag natin XNET. Yan, pag magkasama na yung tatlo, yung RLC circuit. So, pag meron ka nitong reactance, meron kang reactive power. So, ang gagawin nyo lang guys, pag AC circuits, halos pares lang din ang formula ng DC circuits. Pero tatandaan nyo, ang mahalaga sa AC circuits, meron tayong PF.
power factor. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yung video ko ng power factor, check nyo din para pag in-analyze yung circuit, yung problem, gets mo kung ano yung idea ng power factor. So ngayon, pag single phase power, ang formula ng ating Q, ng ating P muna, ay equal na kay EI cosine theta. Kaya yung P equals EI cosine theta is the same as power factor. So, ito na yung formula. Hindi na pwedeng EI lang. Pag EI lang, mali yun. Mukha lang siyang magiging DC circuits. Yan, di ba? Pag DC circuits is BI. Power equals BI. So, dito, laging may kasama na ang real power ng power factor. Okay? Next is, pwede pa rin tayong gumamit nung P equals I squared R. Pwede pa din to guys. Provided na itong R, manggagaling doon sa impedance. Doon sa Z equals R plus minus JX. Yung R dito, yan. Para ibig sabihin is total resistance ng circuit. Pero para safe, dito kayo dadaan. Pag single phase. Yan. Okay? So, next is yung ating Q. Q equals EI. This time, this is sin theta. O kaya, Q equals EI. Then, RF or reactive factor. RF is reactive factor. So, pag kukunin mo reactive factor, simply sin theta yan. Pag power factor naman, cosine theta. Okay, so pwede pa rin gamitin yung Q equals I squared X. Pwede siyang XC or XL. Provided na yung X, dito manggagaling. Yan. Sa total reactance ng impedance natin. Or total reactive component ng ating impedance. Yan. Ito namang R dito. Yan. Dapat doon nyo kukunin sa impedance. Kasi kung basta nyo lang kukunin doon sa given, tendency is hindi pa yun yung total value. At pagka ganun, tendency mali yun. Okay? Yan. Pinaka-safe sa impedance. Then yung ating S, yan dito sa S, ito take note nyo na nagkakamali na ginagamit nyo lang is EI. Yan. Hindi siya pwedeng EI. Okay? Or VI. Hindi pwedeng ganun. So, pag S, dadaan tayo doon sa tinatawag na conjugate method. So, pwede siyang E-conjugate I or this is, pag may asterisk sa taas, ibig sabihin is voltage conjugate method. Yan. So, or S equals E I conjugate. So, pag may asterisk sa taas, ibig sabihin is current conjugate method. Yan. So, sa ating calcu, pag kayo ay naka-complex, shift 2, yun yung conjugate. Okay? Pero ang technique lang, pag conjugate, paltan mo lang sign ng bar angle. Okay? Pag sinabing conjugate, pinapaltan mo lang yung sign ng bar angle. Let's say, bar angle positive 60. Pag kinonjugate mo, magiging negative 60 lang yan. Kanya, sample. Let's say, meron tayong 5, shift bar angle 30. Equals, plus to. Yan. Tapos, shift to conjugate answer. Ayan, magiging minus lang. Shift 2, 3. Yan, naging negative 30 lang. So, yun ang purpose ng conjugate. Okay? So, kailangan yung mag-conjugate method kapag complex power na pinag-uusapan natin. Complex power. O, yung ating S. Lalo na kapag may bar angle yung E and I. Hindi pwedeng E times I lang. That is very wrong. Okay? Wrong na, may very pa. Yeah. So, kadalasan, doon nagkakabala estudyante. Sa single phase pa lang yun, guys. Ngayon, pag yun ay 3-phase, ginagamit din to. Kadalasan ay sa power system analysis. Yan, so,
explain natin itong voltage conjugate or I conjugate. Siguro, gawa na lang ako ng video na sasamahan ko ng solving. Yan. So, focus ko lang muna ngayon is single phase power. So, kapag dito kayo dumaan sa conjugate method, may specific details yan, guys. Ibig sabihin ay kapag voltage conjugate, ano yung magiging sign, ano yung magiging power factor, ganun din sa I conjugate. Kasi pag yan, guys, ay inyong ni-rectangular form, rectangular, that is S equals P plus minus JQ. Yan. Diba parang ito sa impedance, R plus minus JX. Ito din, P plus minus JQ. Ngayon is, pag dumaan ka doon sa voltage conjugate, may specific, tawag doon, may specific siyang kailangang i-analyze dito sa sign, ganun din sa current conjugate. So, explain ko na lang yun, mas malalim siguro, na may kasama ng computation sa ibang video. Okay? So, ngayon guys, pag halimbawa dumaan kayo dito sa mga formulang ito, tatandaan nyo, pag real power, itong P, kailangan nyo lang gamitin lagi is magnitude. Okay? Itong Q, magnitude lang din. Pero pagdating kay S, tatandaan nyo, dahil siya ay complex power, kagaya ng impedance, complex. So, ang ginagamit natin dito is vector solution. Sinabing vector solution, talagyan natin ng bar angle kasi nga complex yan. O vector solution ko convert natin kay vector equation. Yan. So yung vector equation is meron akong video niyan, pwede niyo i-check kung paano makuha yung vector equation. So by the way, pag AC circuits tapos single phase, madaming characteristic guys tayong dinidiscuss dito, hindi lang yung sa power na pang single phase, pati yung kung siya ay RMS value, maximum value, and average value. So, yun namang mga discussion nun, doon ko ata sinama sa discussion ka ng vector equation. Yan. So, ipagpalagay na lang na lahat ng values natin dito is RMS. RMS is root mean square. Yan. O kaya, ito yung ating effective value. Effective values. Iba pa yung maximum and instantaneous value and average value. Okay? So, pagpalagay lahat to ay RMS. So, kahit hindi ko nalagyan ng subscript na RMS. Basta lahat to is RMS values. Yan. So, kailangan pag kumuha tayo ng power, let's say is in terms of itong real power na P, pwede siyang additive lagi regarding the circuit connection. Pwede siyang series or parallel. P total always is additive. P1 plus P2. Then tatandaan nyo, magnitude only. Okay, kasi real power yan. Ibig sabihin, hiwalay yung pagkuha natin ng reactance or reactive component ng power. So, additive lang yan. At hindi natin sinasama yung bar angle, magnitude only. So, sa P, ulitin ko laging magnitude lang to. Hindi pwedeng may kasamang bar angle. Pag inad mo siya, lagi lang dapat magnitude. Let's say, may given tayong power. So, mamaya natin example. Then, pag Q, doon na natin kunin sa S. So, dito sa S, guys, or apparent power, pag vector siya, ibig sabihin yung bar angle, vector equation, bago mo siya i-add, let's say S total, simply S1 plus S2, lalagay mo ng arrowhead sa taas. Yan. Pag may arrowhead sa taas, ibig sabihin, this parameters is vector. So, pag sinabing vector, tatandaan nyo, sa physics pa lang, dinidiscuss na natin ng vector, that is magnitude with direction. Yan. Okay? So, kaya nga magmahal ka ng taong vector. Para may patutubuhan. Ano? So, magnitude with direction. Kaya naglalagay tayo ng arrowhead na maliit dun sa taas. Ibig sabihin, vector solution to. Sabihin, may bar angle. Yan yung pinagkaiba ng P
kay S. Kahit naman sa impedance, pag nag-a-add tayo ng impedance, kasama yung bar angle. Let's say Z total equals Z1 plus Z2. Vector yan. Ibig sabihin, nasasama mo yung bar angle. So, ganun din yung sa S. Okay? So, pag in-add mo, kailangan kasama yung bar angle. Hindi ka pwedeng mag-add nung hindi kasama yung bar angle. Kasi magmumukha lang siyang ganito. Okay? Tatandaan nyo na. Take note of that. So, example, meron tayong S1 equals 3,300. Lalagyan ko na ng bar angle ha. Bar angle negative 30 degrees volt ampere. Yan. Tapos meron tayong S2 equals, let's say this is just an example or a certain given. Nakalagay na yung bar angle. Pero sa ibang problem, wala pa yung bar angle, naka-power factor pa. Ikaw pa yung maglalagay. So, siguro, gawa na lang ako ng video ulit na talaga nakapokus kay S. Medyo komplikado kasi si S isolve. Yan. Na yun minsan yung pagkakamali ng student. Ginagawa niya lang garto, additive, which is mali. So, and let's say 2,500 bar angle, negative, positive, para maiba naman, positive, 36.87 degrees volt ampere. Ayan, let's say yan S1 and S2. So, kadalasan sa parallel operation ng alternators, ang load natin in terms of power at ginagamit tong analysis nito. Ayan. So, let's say this must be complex. So, 3,300 shift bar angle negative 30 plus 25 shift bar angle positive 36.87 equals. So, pag in-equals mo siya, rectangular form pa lang to guys. Ito na yung sagot. So, let's say this is S1 plus S2 vector. This is yan. Sinubstitute ko na. Substitute natin dito. So, magiging sagot ay 4857.881153 minus 149.964,272J. So, kung mapapansin nyo, this is just a rectangular form. So, pag rectangular form, pag sinabi halimbawa rectangular form, ang atin ay naka A plus BI. Yan. Okay. So, dito naman, pag rectangular form, ibig sabihin, itong 4,857, yan na yung P. Total power in P. In watts. Ito na yung P total. Ayan. At ari na yung Q total. Yung 149.99. Kaya sabi ko sa inyo, kung S yan, component na niyan yung ating P and Q. Diba sabi ko kanina is, siya na yung complex nung P and Q. Ito, P plus minus JQ. So, ari na yung P, 4857, ari na yung Q. Yan, shift 2, 3, kung gagawin natin polar. Yan. So, shift 2, 3, ito na yung sagot. S total equals 4860.196315 bar angle negative 1.7686 degrees volt ampere. Lalagay nyo lagi ng unit. So, kung mapapansin nyo guys, ito na yung S total at ito na yung bar angle nya. So, pag S, dapat laging may bar angle provided na vector solution tayo. At yun yung pinakatama. So, ngayon, kung kukunin nyo lang yung value ng S magnitude, ito lang yun. So, pag magnitude lang ng kailangan nyo, let's say, unshift store A, gagamitin mo is magnitude only, gamitin mo shift absolute or shift hype. Yan. So, wag lang yung dadagdagan ng kayo. Mga hype kayo. So, shift hype answer, ibibigay niya yung absolute value. At yung absolute value is just only the magnitude. Okay? Tatandaan nyo na kasi pag ang absolute, ang idea natin, pinapositive lang. Pero pag sinabi yung absolute,
kinukuha din natin yung magnitude only. Okay, yan. So, kung gusto mo naman kunin yung angle lang, ito, may paggagamitan ka. Halimbawa, sa power factor. So, ang gagamitin mo ay shift 2, then arg. Yan. Pag nagagalit ka na, arg. So, yung shift 1 is argument. Ibig sabihin, angle lang. So, let's say, argument alpha A. Argument answer na. Sa A kasi yung nakastart. Equals. So, yan. Lalabas yung angle lang. So, pag ginamit mo yung arg, ang ibibigay niya lang sagot is yung theta or yung angle. Okay? Kasi yung angle ng S at Z, mahalaga yan sa pagkuha ng power factor. Okay. So, madami pang malalim na concept para ika nga i-gets na gets mo bago mag-solve. So, ito na yung S total natin. Then, vector solution lagi si S. Ngayon, kung i-check natin, gamit ng Pythagorean, di ba pwede tayo mag-Pythagorean ng S equals square root ng P squared plus Q squared equals. So, pwede mong kunin yung P or 8. By the way, hindi yan nakukuha ng yung diretsuhan, yung pag naka-complex. Kaya, ito-type nyo talaga. Squared plus Q 149.99. Pwede nyo isama yung sign, pwede nyo i-neglect. Kasi ito naman yung squared natin. Using Pythagorean, 4,272 squared. Then, square root, ayan, 4,860 din. Then, kasi pag S, pwede yung Pythagorean. Kaso ang ibibigay lang ng Pythagorean is just the magnitude only. Yan. Volt ampere. So, pag Pythagorean mo siya, magnitude lang yung ibibigay niya. Pero pag vector, kasama na yung bar angle. Okay? So, yan yung ika nga ay basic concept ng single phase power. So, yung formula, kailangan naiintindihan nyo itong maigi. Cosine theta, sin theta, saka yung pag single phase, either E conjugate or I conjugate. O kaya, pag nag-a-add tayo ng S, lagi dapat kasama yung bar angle. Pag P, magnitude lang. Kung gusto mong kunin yung Q, rectangular mo lang, yan, rectangular mo lang yung total S, kagaya ng ginawa kong ito, P, lalabas na yung P plus minus JQ. Yung plus at minus na sign dito, siguro i-discuss ko na lang sa conjugate method ng S. Another video na lang, para ma-focus nyo din yan. So, sana na kuha nyo yung mga concept, para bago kayo mag-solve ay i-double check nyo muna din. Mahalaga, S is a vector parameters, kaya dapat vector solution. Okay? So, hanggang dito na lang muna guys. Then sana makuha nyo yung teknika sa paggamit ng absolute and argument at conjugate. Nasa calculus lang naman lahat yan. Ang conjugate lang is change na lang yung sign. Okay, by the way, this is a polar form and this is rectangular form. So, yan naman is nadidiscuss na rin sa advancement. Okay? So, thank you class and God bless. So, next meeting dito, maglagay ako ng sample computation and using conjugate method. So, thank you. Bye-bye. Yan. So, ito yung mga tamang formula ha. Yan. Okay. Thank you. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, eh? Stay up, late